Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Okay, Cancer, happiness and partnership. Ooh. Okay. Okay, so unahin natin itong partnership. So, dalawa ito. So, nakikita natin dito na siguro marami Cancer na gusto mong simulan, gusto mong gawin, or may mga nag-o-offer sa'yo ng trabaho sa either business, collaboration, partnership, alliances, attachment, ganun. May iba ditong Cancer na hindi masyadong believe sa sarili nila. Okay? So, sinasabi sir dito na be confident sa kung ano man ang meron ka, sa kakayahan mo. Okay? Sinasabi ng Brane, if ever may kailangan kang tulong, humingi ka ng tulong. Okay? Yung pakikipag-collaborate, yung paghingi ng tulong, yung pakikipag-partner sa isang tao, yung pagpasok sa isang team, pwedeng makatulong sa'yo para maibigay sa'yo yung tamang resulta or yung tamang outcome. Okay? So, sinasabi ng Brase dito na kailangan mong makipag-connect sa mga like-minded individuals or doon sa mga taong pareho ng mindset mo or ng plano mo sa buhay. Kung makikita mo dito, meron din ditong puffin, di ba? Ito puffin. So, tatlo. So, sinasabi ng Barasa dito na kailangan mong maging confident sa kung ano man ito na gusto mong subukan, simulan. But, kailangan mong i-let go yung expectation. Like, bawasan natin yung sobrang expectation. Kasi may nakikita ko ditong Cancer na sobra yung expectation mo. Yung sobrang expectation guys, siya yung nakakasira ng diskarte natin. Kasi pag sobrang expectation mo sa buhay, magiging sobrang workaholic ka na hindi mo na alam kung ano yung balance. Magiging imbalance kasi doon ka lang nakafocus . Kasi nag-expect ka . So, dito sinasabi, release mo daw yung expectation mo and enjoy mo lang kung anong ginagawa mo sa araw-araw. Alisin yung pag-aalala. Okay? Surrender to the flow of life. Kung ano yung nangyayari sa ngayon, let go, let God. Your destiny daw, your good destiny of love is sure na sure. So, kung silosa ka, huwag kang masyadong silosa kasi nasa tamang direction ka, nasa tamang love life, or yung karelasyon mo, hindi naman nanluloko sa'yo. And sinasabi dyan sa'yo ng barahan na ikaw yung master ng playful living. So sinasabi na may kakayahan kang maging masaya sa gitna ng kalungkutan, may kakayahan kang magbigay ng ligaya sa mga taong malulungkot. Parang ganun. Larimar, sensitive emotion. Okay, so nakikita natin dito may mga Cancer na sobrang magiging sensitive sila and masyado silang yung mabilis silang iiyak, parang gano'n. Magiging hypersensitive sila. And nakikita ko siya dito na kailangan mong bantayan ang sarili mo. Okay, be gentle sa sarili mo. Ang nakikita natin is isang Cancer na empath. Diba? Yung parang nararamdaman niya yung pain ng mga tao sa paligid niya. Or pwedeng sa sobrang pagiging sensitive nila, lahat na lang ng sasabihin ng mga tao sa paligid nila ay i-take nila yon seriously. So, hindi yan maganda. Kasi, mabilis kang magagalit, mabilis kang maiinis pag ganun. Okay? So, chill lang. Kalma lang. Okay? Okay, Cancer. Okay. The Hangman. Wow. Okay, Cancer. Yun. Nakikita mo to. Kung may kasalukuyan kang hang-ups, stagnation, yung parang may pinaplano ka, yun, expectation, may in-expect ka na gawin, pero hindi mo magawa-gawa kasi hindi pumabor sa'yo yung tadhana. Sinasabi ng bara sa'yo dito na as much as possible, huwag natin puwersahin. Okay? Kasi itong reverse na Hangman, sinasabi na merong iba sa inyo, iba lang ha, hindi lahat ng Cancer pwedeng makalas. Merong Cancer dito na hindi sumusunod sa flow ng energy of life. Yung parang against the wave kayo.
di ba? Against the waves na parang kung sinasabi sa'yo ng Panginoon, ng universe na dito ka Cancer sa right side, ikaw nandun sa left. So parang kinukontra mo yung flow ng energy. Ganun, kinukontra. Like sa relationship, ganyan. Inayawan ka na, nakipag-break na sa'yo, pinipilit mo pa rin. So you're against the waves niyan, against the direction. Wag ka daw masyadong aggressive na parang iisipin mo, gagawin mo yung lahat ng gusto mo. And kasi pwedeng mag-result yon sa the tower. Yung the tower is pagbagsak ito. So, sinasabi ng Mirage sa'yo na mag-iingat ka sa mga decision making mo. Lalo na yung mga decision making na against the flow of life. Okay? Nakikita ko sir dito, Cancer, na kailangan nating maging careful. Okay? Maging careful ka sa mga decision making. No? Kita mo to, na the Hermit. Sinasabi ng Hermit card na pag-isipan mong mabuti lahat ng decision making mo. Huwag kang maging aggressive. Huwag kang masyadong nakafocus sa result. Okay? Kasi, like, ang sobra-sobra yung expectation mo eh. It's like, kung may anak ka nag-aaral, yung expectation mo sa anak mo ay sobrang napakataas. Or pwedeng sa trabaho, nag-a-apply ka ng trabaho, tapos yung expectation mo sa salary mo, sa mga benefits, sobrang napakataas, which is, kailangan mong dahan-dahanin siya, kasi nakakatakot, diba? So, pag-isipang mabuti, bawat decision making, pag-isipang mabuti, bawat bagay-bagay na gustong gawin. Okay? So, nakikita mo tong Ace of Swords na sinasabi sa'yo na may matatanggap kang balita na pwedeng magbigay sa'yo ng freedom. Okay? So, nakikita ko sir dito masyadong stiff yung energy mo. Di ba? Yung parang push ka ng push. Ipupush mo talaga lahat ng kaya mo. So, okay lang naman maging aggressive sa plano, but dito sinasabi na from time to time, kailangan mong makinig sa nangyayari sa paligid natin. Mapagmatsyag tayo. Kasi minsan sa sobrang kagustuhan nating magtagumpay sa buhay, makuha ang gusto natin, yun nga, against the flow na yung ginagawa natin. Tingnan mo, diba? So, nakikita ko siya dito na if nasa stagnation ka, no, yung parang feeling mo, hindi matuloy-tuloy yung plano ng pag-abroad, paglilipat ng bahay, pag-alis, relationship gustong magpakalayo-layo, ganyan. The more na nagiging aggressive ka, the more na nagiging stagnant yung situation. So, sinasabi na break free, diba? Break free, hayaan mo lang na mangyayari ang dapat mangyari. Kasi itong Wheel of Fortune sinasabi, mangyayari yung dapat mangyayari. Okay? Yung pagbabago na yan sa buhay natin is mangyayari yan sa ayaw at sa gusto natin. May ayaw kang tanggapin na pagbabago sa buhay mo kasi nag-expect ka eh. Sinasabi sa'yo ng Wheel of Fortune na, naku, tanggapin natin kasi wala tayo dito sa mundong control. Okay? Mag-iingat ka sa pagte-travel kasi pwedeng sa usaping travel or paglalakbay or pwedeng tungkol sa sasakyan, transportation, may makaaway ka or may makasagutan ka. Okay? So, doon sa mga Cancer na may planong mag-travel or yun, lalo na yung mga magte-travel ng lasing or nakainom ng alak, mag-ingat kayo dahil pwede kayong makakuha ng kaaway or makakuha kayo ng kadiskusyon. Meron ditong Cancer na sobrang pagod na siya sa kanyang relationship, pagod na siya sa pagmamanage ng business, or pagod na siya sa pakikipag-usap sa kanyang asawa, boyfriend, girlfriend, or parang nakikita ko na yung iba sa inyo gusto nang magpakalayo-layo. Parang ang energy na to resonated din to sa mga Scorpio. Ang nakikita ko sa'yo dito, may relationship na away ng away. Diba? Bawat isa sa inyo pagod na parang gusto nyo nang makalayo or yun, makuha yung freedom. For Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito na may nag-iipon ng pera na isang Cancer. Nag-iipon kayo ng pera kasi gusto nyo makalipat ng mas komportableng bahay, komportableng lugar. Nag-iipon kayo ng pamasahe. Okay. So, yun. Pwedeng yung iba, mayroon silang planong pagtatrabaho sa ibang bansa. Dalawa yung offer sa kanila. Or pwedeng nakikita ko sa inyo dito na isang water sign, Pisces, Scorpio, Cancer ang mag-o-offer sa iyo ng
ng trabaho ay pwedeng mag-o-offer sa'yo na pautahin ka ng pera para dito sa travel na kailangan mo, or kung may mga problema ka sa sasakyan mo or sa kung ano mga transportation. Okay? Thank you guys. Bye!